kay kalimot, ang eternidad, wala na'y katapusan. Ang imo existence diri, kauban sa imong mga dreams, imong mga desires, everything na imong nakaton, nakapot diri sa kalibutan, educational attainment that is only for a lifetime. And sometimes, pag naanataan ng mga utanga, nakakaton na ta, no? Naka-achieve na ta ng mga utanga, usahay pang bugiro na naita. Wala niya una-una mamatay rin yapon sa bisag sa pagkurso ng mga kalibutan. Dahil sa ka-principle, sa dihang niya siya sa earthly ministry, gibugal-bugalan, pamangani siya. Maluluwas na, ha? Kung saan na lang hatang sumusunod lang niya. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, go! Ingon ang pulong sa go ye, therefore. Nagsuntik ang pulong sa Ginoo, go ye therefore, and teach all nations. No matter kung mutuo sila o dili. Ang pinaka-importante, nagsuntik na nila. Bisan sa mensahe, bisan na ka lang nagsimba, dili na siya gipugos. Ang pinaka-importante, nakadungog ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Niya ka karon, isultihan ka sa pulong sa Ginoo kay gusto niya nga to be ready. Unta makaandam ka. Gusto sa Ginoo nga dili ka matog impierno. Kay impierno wala ginahimo sa Dios para sa tao. Gihimo sa Dios ang impierno para sa yawa, para kang Lucifer. No? Unya si Lucifer naka-influence man siya mga manulunda. Itagat po sa Ginoo, gi-prepare na sa Ginoo kang Lucifer with his angels. Mga fallen angels. Pero kay pag-abot diri sa kalibutan, natintal mo po niya ang tao. Munang ang tao, moadto kog impierno padulong. Nga naman, ang pulong nga iyang gisunod, ang pulong sa yawa, dili sa Dios. O ito na nakasala ang tao. Oh. So aron nga ang tao, masumpa, aron mabahay balik ang tao dito sa Dios, sumpaon, putlon niya ang link. Putlon, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Kung kung mutuo ka sa gihimo ni Jesus Christ, kung imong dawaton siyang imong manluluwas, tabla nga ang taning nimo, no? Ang taning nimo kana nakahikot sa imuha, maputol na siya aron di na kamo to impierno. Mo na ang reason nganong isulti ang maayong balita ngadto sa usayod, no? Every creature aron nga masumpa, maputol ang taning niya nga mo to siya impierno. Pero hopefully, nasa tuwa karon, nagadungog ka ani, unta sa imong kaugalingon, nakasiguro gid unta ka karon. Na naman, wala man ta kabalo karon sa kamamatay. Ug sigurado gyud moabot gid ang kamatayon. Kaya ang subject sa kamatayon mo igsoon ang buhi. Pero kung buhi ka karon, subject for death gid ka. Karon sa ka mga dam, samtang karon buhi pa ka. Mas paito mga dam. Kung atong sakton maigsoon ang Great Commission, is for cosmos or world evangelization. So, resulting to salvation. Pero kung imong basahon sa Bible, maigsoon, ang isugilon, ang pag-evangelize sa kalibutan, maigsoon, dili reliyon, o dili isultihan sila sa gugma sa Diyos. Kung nagkaroon, mga bisita, i-invitar mo, dili aron himong mong baptist. I-invitar mo, aron nga makaangkon mo kaluwasan. Sa dihang makaangkon mo kaluwasan, ang purpose sa Dios nganong nakaangkon ka kaluwasan aron magamit ka sa Ginoo, makalipay ka sa iya. Ang Ginoo nagtukod siya buluhaton aron nga ang tanan nga naluwas idugang niya diha. Pero ang tao gyapon ang mo-design anak kung willing baka mukuyo niya. Wa gihaway pug sanay na siya. Oras kaluwasan, mutuo ba ka? Mutuo, mudawat ka, mudawat. Ibang desisyon. Iyon ang puno sino, teaching them to observe all things. Ang isulti nato, ang mga butang ng isulti sa Ginoo. Pero during sa evangelism, the first is, anong itawag salvation of our souls. Human sa naluwas, iyon ang puno sa Ginoo, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kaya gusto sa Ginoo, human ka maluwas, gusto sa Ginoo, papilon ka sa trabaho niya. No? Kasagaran namin mga tao po irresponsible po lagi. Gusto lang og dawat limpyo. Pagkaunod, paspas mo kaon. Ano lang? Laingon na lang kinayawa. Ang trabaho nimo, di mo trabaho. Mga irresponsible na. Pero gusto sa Ginoo, guluwas na sa Ginoo, gusto sa Ginoo mga apostol kaniya. Abi no guys, so sa panahon ng mga lagad ka sa Ginoo, dili po kagansi. Nga naman, panalanginan kaniya. Spiritual o material, panalanginan kaniya. Plus, ang damang kanya ganti para sa imuhang reward.
Andaman kaniya para sa atong reward, no? Ang Ginoo nag-andam ana o kanang ang reward dili na siya matapos. Kada mga dayan-dayan diri sa mga competition sa kalibutan, no? Uban runner sa padang mga dagan diya, pero kanang ilang mga prizes bisan pa na gold medal, bisan pa gold kanang may ka gold na sila, pero mahanaw ra gyapon ang mga pa. Pero kining mga ganti nga giandam sa Ginoo para sa tuwa, that is not for a lifetime, but that is for eternity. Pero kung atong sabtong maigsoon, ginaawhan ta sa Ginoo sa matag kanunkon niya sa iyang Great Commission, that is for world evangelization, resulting to salvation, then baptism and discipling. Maray mga panahon maigsoon, sultihan, paluapon. Pagkaluwasan, sultihan sa kaluwasan, kasiguruhan, kadili na siya mawala. Pagkatapos, tagaan sa assurance, security, and itudluan sa responsibility. Human siya naluwas, iyahan ang desisyon, sama sa mga dato, kining gitawag og eunuko, no? Katong Ethiopian eunuch, isultihan sa kaluwasan, kunya big-agi silang sapa. Ingani siya, o na tubig, kung sa'y duga, kung sa'y kulang na ko, aron bautismuhan ko. Ingon din si Philip, kumuto ka, na si Kristo namatay, lubong banaw niya, angkulan ni mo siya. Diyan, mutukuman ko. So sa dihan na-equip sila, ingon ang Bible, gisugo, dayon sa eunuko, ang driver, nga muhunong sila, kay mga naog sila, o gibautismuhan siya ni Philip. Mga igsoon, ang nabaptize sa eunuch, ato nagsulti siya sa kaluwasan. Kanindot kayo, na na-appeal ka, muapil ka sa mga grupo sa nangaluwas. Bisan po kayo bato ka sa mga wala maluwas. Laamang ka naluwas diha, dapat muapil ka sa bulaton kay gusto sa Ginoo makatabang ka sa mga bulaton. So na itudlo na si evangelism, salvation, ikaduha ang baptism. No? Ang baptism maigsoon, dili na siya makaluwas. Pero diha nimo mahulakway ang kaluwasan nga gihimo sa imong manluluwas nganong nakaangkon kang kaluwasan. Tungod kay sa baptism, sa ceremony, nagislot na siya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Kung willing ka, kung tinuod ka nakadawat ng Kristo para sa manluwas, ang first step of obedience nimo is your baptism. Kung tinuod kang luwas, sugo na sa Ginoo nga you need to be baptized. So kung magpabaptize ka, imuhan ang desisyon, buot pasabot, imong ipahila sa tibok kalibutan nga si Kristo nagpakamatay para nimo, ilubong pero nabanhaw. Muna siya ang ceremony sa baptism. Dili na siya makaluwas, pero nagpakita ka sa hulakway sa gihimo sa imong manluluwas para sa imong kaluwasan. No? So kung ang baptism, musunod na siya kung naluwas na ka. Pero kung nabaptize ka itong una na wala pa kung maluwas, adili ito girin. Kaya ang inyo sa Bible ang order, salvation, then baptism. Dili ko, baptism, aron ka maluwas, wrong. Aron ka magpabautismo ko, aron ko maluwas, wrong. Dapat magpabautismo ko, kay naluwas na ko. So kung luwas na ka, imo lang desisyon. Ang first step of obedience is your baptism. So kung tinuod kang luwas, giawha ka sa Ginoo sa pagsunod sa iyang kabubuton. Na kung tinuod kang luwas, you need to be baptized. Iyahaman imo lang desisyon, pero iyan ang order na sa Dios. Kung kita na first step of obedience ang imong baptism. Na part na siya sa world evangelization. Ang mga missionary manlakaw na sila, magsulti sa pulong sa Ginoo. Una-una mag-report sila na nabaptize na mo 20 ka buok, na nabaptize mo 30 ka buok. Nga naman, mga tao na sila, na minsunod sila sa tubig sa bautismo, human sila naluwas. Manayon sa world evangelization, resulta na siya salvation, and then baptism, and then discipling. Human ka na-baptize, dili ka pasagdan, walang tugluan, gihapon ka, pagsimba, kaya nga naman, trabaho ni sa mga nangaluwas ang pagsimba. No? Nagani nagsimba ka nga wala maluwas. Trabaho ni sa nangaluwas. Ipagtawag sa Ginoo para sa special nga katuyuan. Wala na siya panagtigom sa Hebrews 10:25 na ibalang panagtigom. Part na siya sa atong discipleship. Ang pagsimba, apil na siya. Then, tudluan ka mahitungod sa imuhang dedication. Hatagan ka sa Ginoo og pulong niya aron nga mahimo ka malingkod. Kay human ka maluwas, idugang ka sa buluhaton. Yun ang pulong sa Ginoo. Nagsulti ang pulong sa Ginoo na sa Acts chapter 2, no? Nahuman siya ng maluwas, dahil si Peter, siya na nagwali si Peter, there were 3,000 souls that saved the time, and then they were baptized. Grabe no?
Wala pa ko nakaagya na nga, nagwali ko daghang mga tao, yung 3,000 ang nangaluwas, pagkatapos, pagkahuman sa kaluwasan, nagpamotismo, grabe ka. Si Peter na siya nga aki, pero trabaho kaya po na sa Holy Spirit. Pero ang preacher, magwali lang dito sa pulong sa Ginoo, sa eksakto mo pamagi, trabaho na sa Holy Spirit pag-convict sa kasing-kasing sa naminaw. Pero kung willing ka, kung nasabtan mo ang pulong sa Ginoo, kunya ang Diyos nag-convict sa imuha, nag-touch sa imuha, imuha ng decision kung follow ba ka sa Ginoo o dili. Huwag mo na ipusa na ipon. Isulti lang na siya. Imo ng decision para sa kaluwasan. Mudawat ka, mudawat. Imo na decision. Sa baptism, the same way. No? Kuman ka maluwas, yun ang you need to be baptized. Imuha mo ng decision. So, dili na siya kung sanay. Isulti lang na siya. During sa evangelism, may ikson, itudlo na siya. Aron nga, ma-inform ang mga tao. Trabaho na sa tao ang pag-respond sa mensahe na nadunggan niya. So kung niya kakaroon, yung nasabtan mo na sa imong decision. Ikaduha, ang Great Commission not only for world evangelization, but number 2, for church edification. Ang church may son, imugna sa Diyos, dili building, no? Dili kining gitawag ng tigumanan, kundi mga tao na nangaluwas. Wala ingon sa Matthew chapter 16:18, yun ang Bible, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan kaniya ang ganghan sa impyerno, di makabuntok nila. Nga naman, mga tao nakaangkong ng kaluwasan. Kung hindi na sila may impyerno, kaya mga luwas naman na sila. So, kanang mga pagtigong ni Jesus Christ, yun ang pulong sa Ginoo, lingkunon. Kaya ang pulong edification is paglingkon na siya. Muna na yung mga panahon, nawalihan ta, usay, bugat kayo sa ato, kaya mapadlong man ta. Kaya diha sa gitawag na to nga edification na igsoon, tudluhan ta sa mga butang na dili na to ginapractice sa mga pagkamaluwas. Like, sa kanang gitawag ta, prayer. No? Dili na common sa mga tao na wala maluwas ang pagkamay ng puon. Pero ginatudlo na sa human ta maluwas, kinamag-ampo ka. Kaya pag-ampo mo na siya ang dako, kayo magahom, nga mahatag sa Ginoo sa dihang mag-ampo ka. Pag nakay gikinahanglan, muduol ka sa Ginoo, mag-ampo na. So nakay mga problema, iduol ka sa Ginoo, nag-ampo ka. Maigsoon, prayer. Usala siya nga component para sa imong kaligpon, ingon nga Kristohanon. Kung nag-ampo ka, prayer is one of the component for church edification. Ingon ang Paulo sino, individually we are churches. No? Mga church ta. Kita mga tao, mga templo ta sa Dios. Gipuy-an ta sa sunod nato. Ingon ang Paulo sa Ginoo sa diyang moto, kudaw king Christian verse manluwas, ingon sa Ephesians 1:13, we have sealed, no? We are sealed with the Holy Spirit of promise. Ingon ang Ephesians 1:13. So di lang kaluwasan sa imong kalag ihatag sa Dios, di lang pagrelasyon nga mahimong anak sa Dios, butangan mo kag ilahanan nga ikaw iya na sa Dios. Kanindot ana, ako adyo ko mahay na luwas ko. Nya never na sa akong pangandoy tungod na magpastor ko. Wala gid ko nangandoy ani. Pero sa dihang gitawag ko sa Ginoo, wa ko magdugay. Ngano man, kinsa man ko mo dili. Sa akong panahon karon, ganap nang Ginoo ta kong piloto karon. Pero gitawag mo sa Ginoo para dinhi. Pero na-realize na ko that was 2008. Na-realize na ko na siya nga, oy, piloto maghapon na ako. Nga naman, mo ni siya ang akong aircraft. Akong company ang Bible Baptist. No, diya sa Ginoo. Ang mga membro na ko, mo ni siya akong mga crew. Ako ang captain. Dili lang siya, naglaway ko for international flight, but eternal flight. Amen. Someday, matubang ta sa Ginoo. Ako na mga pilot, mga tubang na sila silang mga crew. Ako po, mga tubang ko sa mga membro na ako as a crew. Someday. Na-realize na ko ito, no? Pilot, gihapon di ay ko anin. Di lang international na flight. Beyond pa sa international. This is eternal na siya ang flight. Kung na magwalay ko sa pulong sa Ginoo, kaya naman, itawag ko niya para sa evangelism. Kung na magwalay ko, every time na ibisita, sultihan nyo daw kas kaluwasan. Araw di ka magmahay. Kaya mo sa judgment day, magkita na ba ta? Kinabayin ka, wag di mo magsama ba? Kaya pwede tayo maluwas ng buhay pa ko. Araw di ka magmahay, kaya naman sultihan nyo ka na. Amen? Gusto niyo maka-appeal ka sa bulaton sa Ginoo aron to be rewarded? Yun ang pulo sa you need to be baptized because the first step of your obedience diha sa imong baptism. Wala ang first step of your obedience.
Wala kung willing ka, nga musunod ka sa kabubuton sa Diyos, you need to be baptized. Kaya diha, human ka maluwas, yung Apolosino, tudluan ka. Ang first obedience mo is your baptism, and then human ka mabaptize, you're added to the church, and then once ma-added ka sa church, yung Apolosino, gusto sa Ginoo nga, i-edify ka. Kung sa Apollo, edify, lipunod ka. Kaya nga naman, diri sa kalibutan, kung imong sakton may son, grabe ang pressure sa kalibutan. Daghan mga Kristohanon nga madalas gyud in taon. No? Daghan kay mga Kristohanon madalas gyud diha sa kalibutan. Kaya naman, tungod kay ang kalibutan, nindot kayo tanawon. Nindot kayo. Murag sala, lami, tamis kayo pagtilaw. Lami kayo pagsugod. Pero sa process, guilty na kadaan, unhappiness na sa imo kay guilty gud ka. Sa process na paglugdang pait kayo paglugdang anak. Walang tudluan bitaw sa pulong sa Ginoo ang Bible aron isulti sa mga Kristohanon aron likunan. Ingon sa verse 20, teaching them to observe all things what I have commanded you. And lo, I am with you always. Gisulti na sa Ginoo makikuyog ang Dios sa dihang mag-evangelize ka sa kalibutan. So mag-kinabuhi ka diri sa kalibutan, kuyog nimo ang Dios. So dili ka magmahay, nga naman gisaara na kadaan sa Ginoo, kuyog ka. Kaso lang, kung di ta magbantay, di ta mag-amping sa atong kaugalingon, daghan kayo mutintal sa atong palibot, daghan kayo mo convince sa atong ang pagkakristohanon, aron nga musunod ka sa sala. Ay kalimot, ang pagtilaw sa sala, lami yun na. Pero ang process, ang happiness, during sa process, may igsoon na ang happiness. Kaya nga nung guilty man ka, kaya kung tinuod kang luwas, nag-imo kang dili mayo, guilty yun ka. Believe me, walay kalipay diha sa sala. Paglugdan anang tanan, pait panas pagpalian. Pait panas panyawan. Manang iwali gid ang pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga leader di siya magpasagad sa kahimtang sa iyong mga membro. Ang pasalamat kita kung iwali pa gid ang pagtudlo, pagbadlong sa sala. Kaya kung dili ganit tabadlongon kung pasubot wala kang higugma. Kaya nga naman, open review is better than secret love. Amen? Muna yung application diha, dili pa pangulitaw. Asa may open review na diyan, higog maka. Yung napulong sa Ginoo, badungon yun niya iyong mga anak. No? Muna ko sa'yo, pagihan tag mensahe muna. Kaya pagpadlong mo na, pagdigid mo patuo, i-deliver na ang mensahe, di pa patuo. Latuso na din ka, kaya di pa patuo sa mensahe. Pagdigid mo patuo, muna, tungluhon na kinabuhi mo, matingana ka, kalisod ba ni kinabuhi, ang gano'n na, pait! Napait para sa panyawan, kaya nga naman, migsukol na ka sa iyong Diyos. Wala ka lang hindi nag-anan kung ang Diyos na itong kalaman. Amen? O na teaching them to observe all things. Yun ang Bible. Maikson, sa panahon nga magwali ko sa pulong sa Ginoo, mismo ako makadetermine, sakit manig na pulong, sakit kini siya na part, pero kinahanglan ako yung i-deliver, kaya gisugo mo na sa Ginoo. Delivery boy naman ko. Amen? Pag-abot sa pulpit, agi-agi ko na ito na rin. Kaya nga naman, trabaho na ako rin, pag-deliver sa mensahe. Pag-yaon na ako, amigin kita tanan, palangga tagod mo tanan. Dahil mga paano, mag-send out ko sa inyong letter, palangga, gano'n, i-address na ko ka, I love you. Ipahilugtong na ko sa higugmata ka. Para sa panahon na magbadlong ko, part na sa akong paghigugma nimo. Dili mata perfect, pareha mata mga makasala, pero gibutang mo sa Ginoo nga trabaho. Saon mo gini. No? Dili tanan pastor karon gawadlok sila, nay mga tao karon kay hadlok sila mawadan sila membro. Dili ko mahadlok mawad og membro at least nagsulti ko sa Ginoo. Paalam masukod pa nako, ngano man diay. Sa bagay dili man ko mobles nako. Ang Dios mo pud gihapon mobles nako. Duani ko magubis sa akong Dios. Paalam masukod ng membro, basta kay nagwali ko kinsa ko. At the same time, nalingkamot ko sa pagkinabuhi sa akong giwali. Nga naman, ingon ang Bible, teaching them to observe all things. So kung dili ko maglipod-lipod ko wala ko na tulo sa yung insakto. Amen? Na, ito na po sa Ginoo, church edification, aron mamalingon ka, not only in prayer, the private and partnership prayer or public prayer. Mabitaw na yung mga prayer meeting, kaya aron na tayong public prayer. Pero daghang panahon nga wala ka diha sa prayer meeting. Unsay pangutana? Unsay kalisod sa prayer meeting?
Di man ta pinas-anay anay bukat diri. Di ba? Apil ka sa prayer meeting, maapil pa ka sa pag-ampo. Kung sa'yo mga kinahanglan mo, kailan tuod yung muna, kaya pag-ampo po, dahil gikinahanglan mo. Ay ko patuhang ang kamera na gikinahanglan. Hasta ka kada isa to lagi gikinahanglan. Pero asa ka sa public prayer. Oh. That is church edification. Gusto niyo po mamaligod lang doon? Apil sa prayer meeting. I-part mo na sa atong panagtigong. Part na sa atong panagtigong. Prayer, no? So natin yung prayer meeting, natin public prayer. Lecture B is for moral support. Kanang imong kanang imong pagtigom karon, ang imong presensya karon, nakapadasig na sa isa-isa na to. Nakapadasig ka. At the same time, nadasig po ka kay naa sila. No? Wala na siya halimba, na tungod sa imong pagsuklo niya, nakapagdilaog ka sa kayo, kay naa ko yung sila. Wala natin moral support. Moral support. Ang imong gihimong suporta, makapatabang, makapadasig sa ako. Oh. Kaya itong gihimo na to, karon lindot kayo atong viewing sa monitor. Hindi na magpindot-pindot. Ang mga choir member, dito na sila makita sa mga words. Kaya naman, guwapo na atong monitor diha. Ang display one na to, okay kayo. Dili na mo patay-patay. Oh. So kung wala tawag tinabangay na, wala ang imong support, maigsoon. Awak tayo na himo na karon. Tingala magkakanta ka, po sa patay sa mga kayo, i-adjust po nato rin. Pero karon, wala i-adjust tingnan naman, na display insakto. Na naman, di ay mga igsoon, nagtambayayo. Iwali. No? Part na sa church edification, our moral support. Then, letter C, our tithing. Our tithing, my son, is our for general fund. Magkatabang na siya sa pagpalambo sa bulaton. So, dili na kinahanglan nga mag-raise patag amount, ipalit na to sa ibayan ng kurente. No, ipang-ayo-ayo na itong mga, kung sige kilang kinatay, general fund, dito sa akong tithes and offerings. Oh, wala, itudluan po ta. Kaya kung dili ta, ditudluan, wag man ta kabalong, umubli, gikinahanglan na to. So, hanas sa tudluan, but encourage ang mga members, dapat maghatag kita sa tithes and offerings. Kaya nga naman, na-promise ang Ginoo diha, nga bubuan ka niya sa panalangin, abrihan niya ang tampuanan sa kalangitan, bubuan ka sa panalangin nga halos wala na igong kabuturan sa pagdawat anak. Saan na sa Diyos? So, dili na itong kinagwali ko o magportahan ko. Dili, ako mismo, naghatag ko sa akong tithes and offering. Dili na para sa ako, dili na armadato inyong pastor, dili. Itudlo na sa Bible, aron i-bless mo sa inyong kadausan ninyo. Ingon siya, Pastor Robito, Brad, kung gusto niyo matabangan niyo mga biro, tudlo ay siya sa pulong sa Ginoo. Ayaw ka siya ang importante may son. That is for God, church edification. Tithing and offering. Kung imong himuo na siya mga butang na may son, wala na nagmater nga kung sa bigyan ako, ang pinaka-importante, naghimo ka sa tinunanay. Amen? Hindi na nagmater nga kinalan mo, hatay ka 5,000. Bisa kang imong abot ni Misa Kalibura. Wala mo 5,000 naman ka. Ang imong tayo sa offering na siya, ang imong tayo sa is 100 naman. Kaya kung i-equal mo siya is 100, 200 pesos out of your 1,000. Wala, is 800 imo para siya. Ikaw na bahala pag-manage mo sa imong 800. Sa ako mo to. Sumala sa imong gikarangan. Kung ang imong kung abot is 100,000, siyempre, lahi ka sa iya. Kaya nga naman, 100,000 ako na imong abot. Nagdepende mo na sa imong abot. Ano sa kung imong tinodon? Ya kung imong tinodon, magbukas Ginoo, kinabisaad siya. Pero sa man na makak ang Diyos. Kaya kung namakak atong Diyos, dili ta makasalig sa atong kaluwasan. Yan ang makasalig batas kaluwasan nanin nga pagkakon man na Diyosan ay. Ya kung imong buhaton ng gisulti niya, di man na isang tunog. Ay dili nataana o padayon. Yang anong murilay batas kaluwasan nimo be. Kaya dili mamakak ang Diyos. Para po na sa promise niya sa imo, pagkinabuhi sa kalibutan. Tagaan din ka sa Ginoo. No? Kung makapalipay ka sa iya. Klaro halang, na imo na gihimo nga malipayon. Kaya nga lang Ginoo, God, loveth a cheerful giver. Malipay din siya kung malipayon po ka naghimo sa iya paghihingon. So, tina sa Diyos, for church edification. Great Commission is composed number 2 is church edification. And the components sa edification is appeal ang tithing and offering. Letter D, appeal diha ang gitawag soul winning. Murang highlight ng mga department na ginahimo nato, no? Ang uban na siya gitawag nato nga campus ministry, ang uban na tayo extension classes, o bisa kung saan nila gihimo aron madala ang kalag na stilan sa Ginoo. Nga naman ang soul winning mga igsoon, mura na siya panagat.
Na kung managat ka maigsoon, nagay mahitabo nimo gastuhon. No? Mga nagat, nakakita ko sa kanang nako gi-follow nga kanang ang ilahang mga panahon.